Pura Luca Vega, buhay pa pala mga sangkay. May bagong balita tungkol sa kanya. Ito po ang ating pag-uusapan sa trending topic natin ngayon. Alright guys, good day po sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood. Maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay. Ano ba to? Bakit ganito? Wait lang. Hindi maayos yung pagkalagay. Alright. So, ito mga sangkay, may balita po tungkol po dito sa Pura Luca Vega. I'm sure marami po kasing nag-aabang sa kanya. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating channel. So, sa ibaba ng video na to, may makikita kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Alright, eto na mga sangkay. Matindi to. Pura Luca Vega, buhay pa pala. Hindi, kasi maraming ano dito, marami kasing kumalat na mga fake news, di ba? Sinasabi, wala na daw po si Pura Luca Vega. Huwag kayong ganun. Alam nyo, kahit ano pa ang ginawa niya, no? Tao pa rin siya, so irespeto natin, o kaya hindi ko naman masisisi din kayo, pero wag po tayo mag-wish na yung tao ay mapahamak. Kundi ma-enlighten lamang po itong taong to, di ba? Dapat ganun. So ito, si Pura Luca Vega nagpunta umano ng DOJ. Hinarap ang reklamo laban sa kanya. At sabi po dito, drug isn't crime, this is hate. Ewan ko ba mga sangkay, ang punto kasi dito, hindi naman po yung kung ano po ang pagkatao niya. O kung ano ang kanyang career. Ang point kasi dito ay yung kanyang ginawang pambabalasubas sa prayer o pagtuturo ng pananalangin sa Biblia. Nasa Biblia po kasi yun. Wala na po tayo doon. Wala akong pakialam sa costume niya eh. 'Di ba? Ang ano kasi natin dito, yung concern, ay kung ano po ang kanyang ginamit. Biruin mo naman mga sangkay, ginamit niya yung Word of God na pang wild party. Diba? Kahit naman sino mga sangkay, lalong-lalo na po yung Pilipinas, maraming Kristiyano, diba? So ito, Pura Luca Vega is in social media post revealed he went to the Department of Justice in Quezon City to face the charges filed against him. Ayun, mga sangkay. Talagang dinudot-dot na po siya ngayon. Ako nga mga sangkay, marami akong kakilala. Marami akong kaibigan na nasa LGBT, but mabubuti po silang tao. Hindi po sila kagaya po na itong si Pura Luca Vega na talagang, ewan ko ba kung ano ang sumapi sa taong ito. In his post, he took a selfie while standing in front of the DOJ building on Friday, September 8 of this year. She again reiterated that drug is not a crime, adding that the controversy he is facing has highlighted hypocrisy and is an education on hate. Again and again, wala po ditong kinalaman itong sinasabi niyang itong mga hina-highlight niya na hypocrisy at kung ano-ano pa. Ang point kasi dito, instead na magpakumbaba ka sa una pa lang, hindi mo ginawa. Ano pa ang ginawa mo? Nagyabang ka pa. Sinabi mo pa nga na dagdagan mo pa yung mga nag-aano sa'yo, di ba? Yung lahat na umaayaw sa'yo. Inaano mo pa, inaasar mo pa. So, paano yan? Yung mga nagbaban sa'yo ng mga tao, hinahamon mo pa. So, instead na makita po ng taong bayan na, uy, kahit nagkamali siya, nakita naman yung puso natin na nagpapakumbaba. But no, guys, hindi po. Hindi po niya ginawa.
It can be recalled that religious groups like Dahios del Nazareno, tama ba yung pagkakabigkas ko? Central and the Philippines for Jesus movement filed cases against Pura Luca for allegedly violating several provisions of specific laws. No. Ito mga sangkay ha. Ito, mayroon po siyang statement dito. Nielpe muna found 2 stray kittens on the bench. Let me state and reiterate. The drug is not a crime. This experience has highlighted to hypocrisy and is an education on hate. This is hate. Ayon po ito kay Pura Luca Vega. So, sa statement na ito mga sangkay, nagpapatunay lamang na si Pura Luca ay buhay pa. Hindi, joke lang. Hindi yan ang point. Kumbaga sa statement na to, pinapatunayan lamang na ito si Pura Luca Vega ay wala pong pagsisisi. Instead na magsisi, naglalabas pa po ng mga bali-balikong opinyon at pang-aasar. Sabi po niya dito, we are facing these charges in the hopes of upholding the freedom of expression for all. Again, ito na naman. Freedom of expression na naman ang ginamit. Alam nyo, mga sangay, basag na basag po tayo dito eh. Lagi po itong sinasabi yung mga dati pa mga sangay na nasa political vlog pa po ako, sinasabi ko, freedom of expression, meron po tayo yun. So, walang pwedeng manghialam. Pag sumusobra na, hindi na po yan freedom of expression. Inaabuso na po, kumbaga, inaabuso na po ang freedom of expression dyan. Hindi na po yan yung pure na freedom of expression. Yes, malaya po tayo makakapagsalita. But it doesn't mean na magsasalita na po tayo ng kung ano-ano at kahit na masama ay sasabihin natin. Especially ang tinamaan po dito, yung mga relihiyon ng mga Kristiyano. Diba? Sabi po niya dito, the law should not be used to persecute minorities for our unique cultural practices. Ayun ba guys, agree kayo sa sinabi niya? Agree ba kayo sa sinabi niya na pinipersecute siya? Ay, nako po. Sabi naman niya, eto, may post na po siya. Happy birthday, Mama Mary. Might have some drinks later. Yun lang. Ay, nako, ewan ko ba sa taong to? Alam niyo, masasabi ko lang sa taong to. Baka may problema to. Baka may problema talaga itong si Pura Luca. May ano to eh. Alam niyo na yun. Siguro nagigets yun ako kayo. Nagigets yun ako nung tinutukoy ko. Pero problema na something na nagiging dahilan kung bakit siya ganito. Or maybe, kung hindi man problema, napossess na po siya ni Satan Lucifer. Diba? Napossess na po siya ng demonic spirit. Pero nga po, yung kanyang ginagawa, yung mga sinasabi niya ay talaga nga namang baliko. Wala pong pagsisisi sa mga statement niya ngayon eh. Instead na magsabi siya na, I'm sorry sa mga kababayan nating mga Kristiyano na nasaktan. Wala, mga sangkay. Hindi niya ginagawa. Bakit? Kasi nga, feeling niya, siya yung nasa tuktok at tayo lang yung nasa baba. So, okay lang gawin yun. Mga sangkay, mayroon pang ganito, di ba? Si Vice Ganda, ayaw din po hindi rin po nagsusorry. Humihingi ng apologize. Ayaw po nila ng ganyan. Alam niyo, isa lamang po ang hinangaan ko mga sangkay sa 2023 na nagkamali pero nagsorry. Si Wally at ang E80. Talagang kinabukasan kaagad nagsorry sila. So, buhay pa si Pura Luca Vega. Pero ano po ang inyong opinion? Guys, i-comment nyo po sa ibaba. At ngayon, syempre, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all.
So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.